Hello mga loves! Good morning, good afternoon, good evening kung anong oras ka man nanonood. Hello sa inyo. So for today's vlog mga loves, ipapakita ko sa inyo nakapag-decide ako na magpagawa ng poso sa amin dahil wala talaga kaming source of water. So kumbaga meron man pero sobrang layo at kailangan bumili ka pa talaga ng tubig. So ayan, dahil nga walang katubig-tubig, ang ginawa ko ay sabi ko sa mama ko, sige magpagawa na lang tayo ng poso para meron tayong sarili nating tubig, yung mapagkukuhanan natin ng tubig. So, hindi lang siya magiging poso mga loves kasi nag-decide ako na pwede naman pala siya na poso pero pwede siyang i-connect into parang jetmatic ba yung tawag sa ganon. Ayan, so ipapakita namin sa inyo and magiging masaya na naman ng parents ko kasi hindi na sila mahihirapan na mag-igib pa or maghanap pa ng tubig. Ayan. At dahil may lumalabas ng tubig mga love, so magiging ganyan na siya. Ayan, so tapos lalagyan pa nila yan ng bahay, lalagyan pa nila ng harang kasi wala pa kaming gate mga love. So para hindi siya mawala, hindi mawala yung motor kumbaga na tinatawag. So lalagyan siya ngayon ng bahay. So kung makikita nyo, ayan, magagawa sila ng sisementohin nila yung pinakagilid niyan. Ayan, so sobrang excited na ang aking parents kasi hindi na talaga sila mahihirapan sa mag-igib pa ng tubig kasi nung bata ako talagang hirap na hirap kami sa tubig dyan mga loves. Kasi isa sa mga reason kung bakit maganda tumira sa Bataan is because hindi mahirap ang tubig doon. Hindi kagaya dyan sa probinsya na sobrang hirap talaga ng tubig na kailangan mag-iigib ka pa talaga. At minsan bumibili pa talaga kami ng tubig para lang kasi wala talagang meron minsan tumutulo or yung tinatawag na may schedule ng pagtulo ng tubig. Tama ba yun? Pero hindi siya everyday. Parang once a week lang yata dyan sa Pantabangan. Pero sa Bataan talagang sobrang dali ng tubig doon. So kaya ayan, nag-decide na ako na magpagawa na lang ng sarili naming poso. Kung tatanungin nyo kung bakit blue ang kulay, hindi ko rin alam mga loves kasi sa Bulacan pa yata nila binili yan. Yan, so 'di ba ang cool. First time ko kamo makakita ng ganyan mga loves kasi ang alam ko lang talaga yung regular na poso na magpa-pump ka ng tubig and then may lalabas na water. So maya-maya lamang mga loves ay sesementohin na nila yan. Ayan. So sila po ay aking mga kapitbahay doon. Ayan, so aanuhan na po nila, lalagyan na po nila ng semento saka ng mga hollow blocks. Ayan, so bali kinontrata po namin sila mga loves. Kung gusto niyo magpakontrata, i-message nyo na lang kami, charot. Ayan, mababait po yung mga kapitbahay po namin and talagang ang trabaho po nila is nagagawa talaga sila ng poso. Ayan na mga loves, ang lakas ng tubig. Tignan nyo, pumupulandit ang tubig mga loves. Ang saya-saya.
Mga loves, good morning. Ayan po, update ko lang po yung sa poso po na pinagawa namin. Ayan siya mga loves, gawa na siya. Lalagyan na lang siya ng yero yung pinakabahay niya. Ayan. Ang tawag dyan is, ano daw po, manomatic. Ayan. In case po na mawalan po ng kuryente, pwede po namin siyang bombahin. Ayan po guys. Tignan po natin yung pinaka ano niya. Ayan po. Pag ganyan po, naglalagay po siya ng tubig sa tangke po. Ayan po yung tangke. So guys, ayan yung Jetmatic na pinagawa namin. Nilagyan na rin siya ng bahay. Kasi guys, kung makikita nyo, wala pa kaming bakod. Kaya para safe yung aming Jetmatic. At ayan, pinagawan siya ng sarili niyang bahay. Ayan siya guys. Hi mga loves! So ayan, nakita nyo na yung pinagawa kong poso para sa family ko. So hindi na sila mahihirapan sa tubig. Ayan, sobrang saya nila kasi nga hindi sila mag-iigib. Ayan. So connected na yun mga loves sa mga connected na yun sa loob. So sa lababo, sa CR, sa shower. Ayan, connected na yun lahat. So kapag nawalan, just in case mawalan ng kuryente, pwede silang gumamit yung ipapump nila. So para kasing double purpose siya mga love. So pag walang kuryente, pwede mo siyang i-pump. Yung regular na magbobomba ka ng tubig tapos magbobomba ka tapos may lalabas na tubig. Ngayon kapag may kuryente naman, Jetmatic yung gumagana. So ayun. So yun yung pinagawa ko para happy na sila. Ayan. So gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga love sa walang sawang suporta nyo sa akin. Sobrang maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin sa pagpapagawa ko ng bahay para sa family ko. Hindi man ganoon kalaki yung pinapagawa kong bahay kasi nga mga loves, dapat yung pa din, kailangan yung anong tawag dito hindi ko talaga kaya yung kasi gusto talaga ng parents ko yung up and down yung pagpapagawa ng bahay is talaga yan mga loves, kailangan pinagpaplanuhan talaga ng mabuti yan. Yung bahay na yan na pinagawa ko is wala talaga yan sa plano. To be honest, wala yan sa plano. Kagaya nung sinabi ko dun sa una kong vlog. Hiniling lang talaga ng parents ko yan mga loves na gusto na nilang umuwi doon sa probinsya. May mga nagko-comment na sana alam mo naman pala na mababa yung bahay. Bakit hindi na lang kayo bumili ng ibinenta nyo sana yung lupa na yon kasi more than 1,000 square meters yun mga love. Sobrang malaki yun. So makikita nyo yung pinakalikod ng bahay is maluwang pa yun pero marami pa mga puno-puno hindi pa nalilinis kasi nga medyo matagal na hindi na talaga nalilinis yun. So, sabi nila, ibenta na lang daw yun. Bakit hindi na lang binenta? Tapos, bumili na lang sana ng lote na flat siya. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ayaw nilang ibenta. Kasi unang-una mga loves, yung bahay na yun ay pinamana sa papa ko. So, importante sa kanila yung lupa na yun. And yung lupa na kasi yun mga loves is siguro mga 2 bahay lang yung pagitan. Bahay na ng lola ko. Pero yung lola ko, wala na siya mga loves. So, pumaraw na siya. Pero yung sa family kasi ng papa ko, is taga doon talaga. So, ayun nilang ibenta yun kasi nga memorable yung lugar na yun para sa kanila. Para sa papa ko, lalong-lalo na sa papa ko. So, kaya hindi namin ibinenta. Kaya hindi nila binenta. Kaya sabi ko, sige, pagpatayuan na lang natin ang bahay, pero hindi ko maipapangako na magpapagawa ako ng up and down. Kasi mga loves, pag up and down, baka gumastos na tayo ng 3 million to 4 million doon. Kasi, syempre, kung magpapatayo ka ng bahay, dapat yung matibay na. Sinasabi naman nila, may mga nababasa ko na comment, sana matibay yung gawa. Matibay naman mga loves. Kasi ginastusan ko rin naman talaga yun na malaki talaga yung nagastos ko. Hindi ko na-expect na
magiging over ano na yung magagastos natin, magiging over 1 million na yung magagastos natin sa bahay na yan. But it's okay. Like what I've said, kung para sa pamilya natin, para sa pamilya natin. Basta maging masaya lang sila. So, nagpapasalamat ako sa inyo, sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin, sa mga hindi nag-skip ng ng ads. Alam nyo na, maraming salamat sa inyo. Malaking tulong yun para sa tulong din para sa pagpapagawa kahit papano ng pandagdag, ayan. Pandagdag sa pagpapagawa natin ng bahay. Sobrang thank you sa inyo. Maraming salamat, and alam ko nami-miss nyo na ang haul natin. Wala tayong masyadong haul ngayon kasi alam nyo na medyo tight ang budget natin ngayon. Sobrang tight, sobrang daming gastos. Kung iisipin mo isa-isa, sobrang nakaka-stress, pero ganun talaga para sa pamilya natin gagawin natin. So, yun, i-update ko na lang ulit kayo mga loves kung ano yung mga susunod na improvement o yung mga susunod na matatapos sa bahay. Ayan. So, maraming salamat sa palagi niyong pag-support, and shout out sa lahat sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa kasi mga loves, sobrang dami nyo, and sobrang thankful ako kasi nga hindi kayo nagsasawa na panoorin ako. So, maraming salamat. Thank you mga loves. Bye-bye.